Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I'm going to share to you the 5 pieces cacti na nabili ko dito sa Nuvali area. So more on circle shape sila and then dalawa dito is magkaparehas. Yung isa is flowering, yung isa is not. And I bought each one of them for 60 pesos. So bali yung lima is 300 pesos. So nakita na ko sa kanila kasi puro bilog sila. So perfect shape na bilog at saka malinis. Parang bagong dating yung cacti dun sa stall na pinagbilan ko. So I also prepared the pot that we are going to use and then I put the used soil mix dito sa pot na to. And syempre, kailangan din nating i-prepare yung plate para hindi tayo masyadong makalat and yung tools na gagamitin natin. So let's start potting it. So we need to put a little bit of Osmocote on each pot kasi nga used soil mix yung ating ginamit and para magbigay nutrients or added nutrients dun sa cacti, kailangan natin i-fertilize yung soil. And then I'm going to put 1 tablespoon on each pot kasi yung Akadama soy mas madali siyang kumapit sa root ng cacti or cactus kapag nagbibigay sila ng bagong roots. And then, let's start potting the first one. So, napakaganda niya. Ang shiny niya. And then, yung spike niya is maganda rin. Hindi ko alam yung ID ng cacti. Kasi hindi naman talaga ako masyadong familiar sa mga ID ng cacti or cactus. So, let's remove it from the seedling pot. So, sa tingin ko well-rooted na siya dito. Kasi nahirapan akong tanggalin yung cactus dun sa seedling pot. And mahaba yung ugat niya talaga. So, we have to cut it kasi para mag-promote din siya ng new root growth. Kaya we have to cut it. Yung soil mix is medyo moist. Hindi naman ganun kawet pero it's moist. So, ikat na lang natin. And medyo may mahaba pang isa. Let's cut it. So, ayan siya. So, kung makikita nyo ang ginamit na potting mix is Alnos Compost and Garden Soil. So, pinagsama siya. And then, ito yung parang kamukha nung ipapat natin today. 3 years na to sa akin. So, parang kumbaga sa tao, matanda na siya. And, kita nyo yung corking niya. Grabe, no? Halos makover na niya yung buong cacti. So, ganyan yung itsura. Hindi ko alam kung pareha sila. Pero sa tingin ko pareha sila. Matanda na lang talaga yung isang cacti. Pero hindi pa ako nito binibigyan ng flowers. 3 years na sa akin. So, hopefully this one. Kaya niripat ko din siya using Akadama soil. Yung topic is para to promote din na magkaroon siya ng flower. So, let's see if bibigyan tayo ngayong year ng flower ng old cacti na yun. And as well as this new. So, since nga na-trim natin yung root, mas madali na natin siyang maipapat sa new pot niya. And hindi natin siya pwedeng i-moist or diligan kasi nakat natin yung roots or na-trim. And I'm afraid na baka magkaroon ng root rot, so better to let it dry for at least 7 days before we moist it or water it. So, itap lang ulit natin ng ating soil mix and then tsaka natin siya itatap ng Akadama soil. Bali, Akadama soil yung ating pinaka-top dressing. So, pag nagpapat ako ng cacti and succulent, I always see to it na siksik yung soil mix kasi pag diniligan mo, bababa yung soil mix natin eh. Kaya, kailangan siksik para hindi magagalaw yung roots pag nabigay sila ng bagong roots.
So, let's start potting the next cactus. So, ito yung dalawang magkamukha, yung magkatabi. So, ito, hindi pa siya nagpa-flower. Pero ang ganda niya, perfect circle din siya. So, let's remove it from the seedling bag. And I guess parehas yung potting mix na ginamit ng seller, Arnold's Compost and Garden Soil. Pero this one is mas basa yung kanyang potting mix compared dun sa unang cactus na ating pinat. And unfortunately, napakatinik nitong cacti na to na akala ko hindi masakit hawakan. Masakit pala. So, we are going to use tong kapag pinat natin to. So, ang sakit makatusok, grabe. So, pakita ko lang upload sa inyo yung soil mix na ginamit. So, ayan, Alnos Compost and Garden Soil. So, hindi siya gumamit ng pumice stone or perlite. So, garden soil lang talaga, tsaka Alnos soil. And unfortunately, I was not able to video kung paano ko napat yung dalawang magkamukhang cactus. Hindi pala naka-on yung video. So, let's go to the fourth one. Ito na lang ipapakita ko sa inyo at saka yung fifth one. Ipat. So, pare-parehas lang naman yung process ng pagpapat na ginagawa ko sa kanila. So, ito yung soil mix. So, very wet siya. Ganun pa rin ang soil mix niya is composed of Arnold's Compost and Garden Soil. Wala silang nilagay na stone. Pero, di ba ideally, what we use for cactus is a gritty potting mix. Meaning, mas maraming stones, mas maganda siya kasi mas magiging well-draining siya. So, eto, masakit din yung tinik nitong cactus na to, kaya gumagamit ako ng tong. Pero, compare dun sa unang pinat natin na napakadaming roots, this one, konti pa lang yung roots niya. So, halos parang sa tingin ko bagong pat lang to eh. Pero meron naman, kaya lang hindi ganun kadami, hindi katulad nung una and yung second one na inaprot natin. So, ganun pa rin, pagkatapos natin ilagay yung cactus sa pot, lagayan natin ang soy mix and then isiksik natin mabuti and then itap natin with akadama soil. Yung cactus, hindi siya mahirap alagaan and less maintenance. Basta make sure yung potting mix na gagamitin nyo sa cactus is well-draining, lalo na pagdating ng rainy season. So, minsan, kahit gaano ka well-draining yung potting mix, pag dumating ang sunod-sunod na araw na umuulan, like 7 days sa Cavite kasi here in our area, it happens. Minsan, 7 days, dire-diretso yung ulan pag tag-ulan, nalulusaw talaga siya. So, I'm planning na siguro pag umulan, or rainy season na dito sa amin, I think hanapan ko siya ng pwesto na may ipasok dito sa garage area para hindi naman masayang kasi kahit sabihin mong 60 pesos yan, pinaghirapan pa rin natin yung 60 pesos, di ba? And syempre costly kasi hindi lang naman 60 pesos yung gagastusin mo, may pot ka, may potting mix, may fertilizer ka, may akadama soil ka, di ba? So, patong-patong na yung gasto. So, let's take good care of our plant. We won't waste our money. Soy mix na ginamit dito sa fifth cactus na ating ipapat is ganun pa rin, Alnos Compost and Garden Soil. So, wala talagang stones na nilagay to make it gritty. And I'm planning to put this one kasama ng mga binonsay nating jade plant and money plant. So, mamaya makikita nyo at the end of the video kung saan ko siya nilagay. So, masakit din yung tinik. Nakita natin na upload yung cactus. Maliliit lang pero ang sakit makatinik. Kaya, I use tong to hold it out while I'm potting it. So, pag nagpapatin ako ng cactus, gusto ko naka-straight siya. May ganito na ako before, kaya lang nilagay ko sa veranda area. Yumuko siya. Tapos nagka-baby siya on top. So, parang hindi na ako nagagandahan sa kanya. Kaya, gusto ko lang kasi straight lang siya. Tapos yun. Kaya nung nakita ko to sa kasama ng mga ibang cactus na nabili ko, yan, 4. So, binili ko rin siya. Kasi gusto ko ulit magpalaki ng ganito. Pero, gusto ko straight. Yun kasi, ewan ko, nagkaroon siya ng 2 babies sa top. Ganun. Tapos, sa baba, may baby din siya. So, parang ang gulo-gulo na ng itsura niya. Pero, hindi pa rin nagbigay ng flower yun sa akin kasi
Parang last year ko lang din nabili yun eh. Nirepat ko lang din siya dahil galing siya sa veranda area. And then nilagay ko na lang dito sa may harap ng bahay. So, minsan i-vlog ko din para makita niyo yung sinasabi ko. So, itap dress din natin ito with akadama soy. So, malapit na tayong matapos kasi after natin itong itap dress ng akadama soil, tapos na tayo. So, we're finally done potting the 5 cacti or 5 cactuses. Let's have a final and closer look of it. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.